kahit peligroso ay ilang taon nang ikinabubuhay ng maraming residente ng bayan ng Paracales sa Camarines Norte ang pagmimina. Bakit nga ba sila nahuhumaling sa delikadong trabahong ito? Nakatutok si Cara David. Kakabit na ng buhay ng mga taga-Paracale ang ginto. Panahon pa lang ng mga Kastila, talamak na ang pagmimina dito. Ang lupa halos butas-butas na sa dami ng mga balon at hukay na ginagamit sa pagkakabod. Sa pagkakabod, pumapasok sa mga butas na ito ang minero, lulubog sa putik at mano-manong huhukay ng bato at lupa sa ilalim. Kompresor ang ginagamit nila para makahinga. Mayaman sa ginto ang Paracale, pero ang pagkuha dito maituturing na isa sa pinakadelikadong trabaho. The gold veins typically are clay rich. Pag clay kasi mahina pag may tubig yan, kailangan suportahan talaga. Anything na may clay, pag lagyan mo ng tubig, humihina. Parang suicide mission yan in a sense, why do they, bakit sila nakikipagsapalaran? Dahil pag nakuha na mga nila yung vein na rich, jackpot din sila. Kaya di na nagulat si Dr. Arcilia nang malamang may nag-collapse na hukay kahapon sa Barangay Palana sa Paracale. Noong Enero lang kasi, may namatay na rin sa parehong lugar matapos mag-collapse ang hukay na kanilang pinagmiminahan. Pero bakit nga ba handa ang mga taga-Paracale na magbuwis ng buhay para sa trabahong ito? Ang tawag sa mga batong ito ay quartz. Ito yung hinahanap ng mga small-scale miners kasi sa loob nitong mga batong ito, merong mga pulbos-pulbos ng ginto. Pero sabi nga nila, sugal daw ang paghahanap ng ginto kasi hindi naman ibig sabihin na porke meron kang quartz, meron na kaagad ginto sa loob nito. Kailangan mong kumuha ng maraming bato para makakuha ka ng kakaunting pulbos ng ginto. Swertihan ang negosyo ng ginto. Jackpot kung makakuha ka ng gold nugget tulad nito. Magkano yung ganito kaliit? Kasi ganito, ang cost po ng gold ngayon is 2,300 per gram. Okay. It is about 40 grams. So at least sa mga 50 to 60,000 pesos. Kung ilagay mo sa isang posporo yung gold, 1 milyon na yon. Pero tulad ng sugal, hindi palaging swerte. Kapag minalas, maaari mo itong ikamatay. Sumama ako noon sa isang pamilya sa Paracale na nagkakabod. Ultimo mga bata, walang takot na sumisisid sa putik at nananatili sa ilalim ng balon. Sinubukan kong lumubog sa putikan. Pero ilang segundo lamang umahon na rin ako. Hindi ko kinaya ang dilim at sikip ng balon. Matagal nang ipinagbabawal ang small-scale mining sa Paracale. Pero hanggat walang alternatibong trabaho na maibibigay sa mga taga rito, patuloy silang susugal sa delikadong mundo ng gintong putik. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.